Bago tuluyang pumalaot ay nagsalin muna kami ng gasolina dito sa galon. Sa mahal ng gasolina, sana makabawi sa huli. Nagbaon na rin kami ng ilang perasong yelo nilagay sa cooler at nang may handa ng lahat ng gamit, inusong na ang bangka. Magbabaka sakaling maraming biyaya ang ibibigay ang dagat. At nang makasakay na rin lahat ng mga kasama dito sa bangka, ay pinaandar na ang makina. Anim kaming nagkasya dito sa isang bangka at lahat kami magbabaka sakali na maraming isdang mahuhuli. Hindi rin kasi lahat ng pumapalaot ay maraming naiuwi o nakuhuling isda. Makalipas nga ang may tansya kong kalahating oras ng pamamangka ay nakarating na kami dito sa aming destinasyon. Tatlo sa mga kasama ko ang lulusong dito sa tubig at siyang magbabaka sakaling mamamana. Bago tumalon o lumusong dito sa tubig, kailangang may handa munang lahat ng gamit. Ang salamin na proteksyon sa mata, ang kapay na nilalagay sa isang paa para mabilis umahon at lumubog sa ilalim ng tubig, at dasal na mabigyan ng biyaya at maging ligtas kung anuman ang meron sa ilalim. Nung okay na ang lahat, hawak na rin ang pana ay lumusong na ang kasama nating si Wapay Joy Adventure. At maya-maya pa nga, ilang minuto pa lamang ay may isang magandang isda na kagad ang nagpahuli sa ating isang kasama. Ang pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng ating mga kasama dito. Bukod kasi sa nakatira sila sa tabing dagat, ito na rin ang hanap buhay na kanilang nakagisnan. At marahil ang mga pangalan ng isda na mababanggit ko ay iba ang tawag dyan sa lugar nyo dahil bawat rehiyon na pinagkaiba-iba natin, yun din yung mga rason kung bakit nagkakaiba ang mga tawag, uri ng mga isda. Tulad nito, long nose kung tawagin dito sa lugar namin. Isang masarap na isda at medyo mamahalin din ang presyo. Pero kapag naluto na at sinabawan, siguradong napakasarap, napakalasa. May mga nakatali sa kanilang bewang na lalagyanan ng mga isda. Meron din namang lubid na tuhugan. Pero kapag ganito na medyo malalaki yung sukat ng isda na malakas dumagos, ay sinisigurado na at inalagay na dito sa loob ng bangka para hindi na makatakas. Tandain ang isang nahuli ulit ng ating kasama. Masarap din at sa tansya ko itong dalawa na to ay lagpas na 1 kilo. Hindi na masisiro. Siguradong may huli na, siguradong may pangulam na o kaya naman ay meron ng pambenta. Kung kayo ay may mga ideya sa pangalan ng isda na ating mahuhuli, maaari nyo diyang ikomento sa baba. Sakto, tigigisan sila ng huli at akala nyo ba palos pare-pareho ng laki at timbang itong kanilang mga unang buena mano. Kaming mga nasa taas naman o nandito sa bangka, ang susunod o hahabol kung saang direksyon sila pumunta. Kami ang mag-a-adjust dahil kami naman ay nandito sa iga at kami rin ang may control dito sa bangka na aming daladala. Gaya na nabanggit ko kanina, may mga huling hindi inilalagay dito sa lambat. Yung iba ay tinutuhog, inilalagay dyan sa lubid. At yung iba naman ay inilalagay sa kanilang bigasan na nakatali sa bewang. Kaya marami pa rin mga isda na nakuhuli na hindi na iilagay dito sa lambat. Maya-maya pa, merong inangat dito na isda ang ating kasama. Butbutan. Ang isda na matinik na parang kahawig ng butete pero napapalibutan ng mga matitilos na tinik. Ihaw ang masarap na luto sa isdang yan. Alimangon dagat o kamelo naman ang ibinigay sa atin ng isa nating kasama. Ang kamelo ay isang uri ng alimango na nahuhuli dito sa dagat o onse-onse kung tawagin sa ibang lugar. Napapagkamala na ang alimango na to ay delikado at nakakalason. Pero dito sa lugar namin, ang mga kamelo ay ligtas na naiulam. At maging kahit kami mismo ay nakatikim na to at napatunayan naming ligtas nga. At maya-maya pa, lumitaong malapit sa may bangka ang isa nating kasama. Isdang lapu-lapu naman ang kanyang nahuli. Isang isda na medyo mamahalin, masarap ding ulamin. At eto yung tawagin sa amin ay lapu-lapu. May iba't ibang klase nga pala o iba't ibang kulay ang mga lapu-lapu dito sa amin. At etong isang to ay parang malatigre ang kulay dahil sa balat nito. Ayos na ayos, mahal ang kilo nito, may pambenta na. Sa pagkakaalam ko, bawat kulay ng lapu-lapu ay may kanya-kanyang tawag. Tulad ng isang to, lapu-lapu rin pero iba yung kulay. Kagaya ng sabi ko sa inyo, ipagpaumanhin nyo kung hindi natin masasabi ng direkta ang totoo o tamang tawag sa mga isdang ito. Kaya kung kayo eksperto at may alam tungkol sa mga pangalan at tawag ng isda, maaari nyong ikomento dyan sa baba. Maya-maya pa,
medyo nagkagulo. Akala namin may nangyari dahil tinawag ni Kawapay Adventure yung iba niyang mga kasamang mamamana. Tinawag niya dahil mayroon palang isang malaking isda na kanyang pinana, barakuda. Napakalaki. Nagulat nga kami nung kanyang inangat dito dahil napakahaba nito at itong isdang daw to ay napakatapang lalo na sa ilalim. Grabe. Mabuti na nga lamang at nahuli niya dahil nung ipinakita niya sa atin yung tusok o yung tama ay napakababa lamang, mabuti na lamang at hindi na nakatakas. Ang sabi niya nga, mabuti na lang at tinamaan niya kaagad o nasentro niya. Dahil kung sakali na hindi niya ito tinamaan o nasugatan niya lamang ng kaunti, babalikan daw siya nito, susugudin at kakagatin. Sa dami o talas ng mga ngipin nito ay siguradong delikado. Mabuti na lamang at hindi napahamak ang ating isang kasama. Nahuli niya at naiangat na dito sa bangka ang isdang barakuda. Sa tansya namin, napakalaki nito. Nasa 7 hanggang 8 kilo ang isang piraso. Dito pa nga lamang ay siguradong may pambigas na. Kwartang linaw, ika nga. Ito naman ang isdang bayang. Marami ang nagsasabi na ang isdang ito ay madumi. Pero para sa akin, lahat po ng isda ay maging madumi kung marumi rin ang pagkukuhanan nito. Walang isdang malinis sa lugar na madumi. Pero kapag ang mga isdang ito ay nahuli mo sa karagatan, malinis ang paligid, walang mga basura o kahit anong dumi, malinis naman po ang isdang ito. Sunod-sunod nga ang mga nahuhuling malalaking isda ng ating mga kasama. Mukhang pagbibigyan talaga tayo ng laot. Maya-maya pa, isang malaking bisugo o dragon naman kung tawagin dito sa kanila ang kanilang nahuli. Buhay na buhay pa. Kapag ganito kalaki, hindi na pwedeng tuhugin at hindi na rin pwedeng ilagay sa bigasan na nakatali sa bewang dahil baka makatakas, sayang pa. Masarap din itong sinigang o sinaing. Makalipas ang ilang oras na pamamana, medyo malayo-layo na rin ang aming narating. At ang ating mga kasamang mamamana ay pagod na at gutom na. Kaya nagpasya kaming humanap ng dalampasigan at dito muna dumuong para makapagluto at makakain. Napakaraming mga balata na nagkalat dito sa dalampasigan na to. Sa palagay ko'y walang kumukuha, kaya nakakarami, nakakalaki. Maya-maya pa, dumating na kami dito sa duungan sa lugar na hindi namin matukoy kung saan. Ibinaba na rin dito pamula sa bangka ang mga isdang nahuli at tingin nyo naman, napakarami pa rin nilang huling isda sa kanilang tuhugan at meron dito sa bigasan kung tawagin. Yung sako na nakatali sa kanilang bewang at yung mga hindi kalakihan, dito nila inilalagay. May nahuli pa rin sila ditong parang malaking galunggong o yung salmon kung tawagin dito sa kanila. Salmong puti at masarap din niyang perito o kahit anong luto. Nilatag na nga dito sa may kawayan yung mga nahuli at grabe. Napakaraming biyaya nito. Siguradong may perang maibebenta bukas at may bigas na ibibili para sa pamilya. Dahil sa magluluto nga kami dito ng aming pangulam ay nagparikit na rin kami dito ng apoy at binuksan ko na rin ang butane ko para masigaan na. Una naming lulutuin na yung sinaing. Kaya nung umaapoy na ay isinalang na rin namin dito. Kaya nga lamang ay medyo mabilis yung pagtaog. Kaya nagpasya kami na medyo ilipat dito sa bandang taas itong aming sinaing para kung sakali na o tumaas pa ay hindi maabot ng tubig taog. Habang sinisiga nga ang sinaing, yung iba namang mga kasama ko ay pumili na ng isda na aming lulutuin. Yung barakuda nga sana ang gusto na ng isigang kaya nga lamang sobrang laki, baka hindi maubos at sayang din naman pangbenta na yun bukas. Kaya pumili na lang din kami dito ng mga ibang klaseng isda at alam nyo ba na napakamamahalin rin ng mga isdang aming lulutuin ngayon. Isa nating kasama ang nagkusin nito at siya na ang bahala. At dahil sa mga tuyo ang ating panggatong, lumagablab na nga ang apoy dito. At habang nakasala nga ang sinaing, ay nagbangin na rin kami dito ng ilang pirasong isda para matimusan na. Ang mga sariwang isda ay napakasarap po kapag inihaw na. At tingnan nyo naman, grabe, napakalaman. At ito yung masasabi ko totoong manamis-namis talaga yung lasa niya. Walang kasing sarap ang inihaw na sariwang isda. At maya-maya pa, naluto na ang ating sinaing. Hinangon na rin nga dito at umuusok-usok na. At kumuha na rin kami ng dahon ng saging, dito na rin inilatag. Napakasarap nito mamaya kapag lumamig na, tapos mainit naman ang sabaw. At alam nyo ba na muntikan na kaming hindi makauwi
Mabuti na lamang at napansin ng aming isang kasama na malayo na pala yung aming bangka. Dahil sa medyo mabilis ang pagtaog ay naanod yung aming bakyang sinasakyan at mabuti na lang talaga at naabutan. Kinakot na rin yung iba naming mga gamit at inilipat dito sa bandang taas para hindi na mabasa pa. Ito yung mga isdang uulamin namin. Hindi ko alam ang tawag doon sa ibang isda pero ang alam ko lang, lapu-lapu at yung iba, masarap ito kapag naluto. Nagpakulo lang kami dito ng tubig kung saan kami nagsaing kanina at saka inilagay na rin itong mga isda. Nilagay na rin ang mga ricado at napakasarap nito sigurado kapag naluto na mamaya. Higop abaw, ika nga kung tawagin. Halos mapuno nga dito sa kaserola yung aming mga niluto at nung nalilagay na lahat ay tinakpan na rin. Makalipas pa ng ilang minuto, may mga natitira pa rin kaming mga panggatong hindi pa nauubos, kumulo na at grabe. Napakabango. Halos magbantika na talaga at naninilaw itong sabaw, indikasyon na matataba itong isda na aming niluto. At kung kayo ay narito lamang, siguradong masasabi nyo na amoy pa lamang nito ay alam mo na kaagad na masarap. Maya-maya pa ay hinango na rin dahil luto na. Tinawag ng lahat ng mga kasama. Nagtipon-tipon na dito sa sinag ng ilaw at dito sa kawayan, ito yung magsisilbi naming lamesa. Oras na para kumain. Kung sa palesdaan ay mga bangus at mga isdang lubog o isdang yapot ng aking mga nakakain, dito ay kakaiba. Mga first class na isda yung matitikman natin na halos hindi mo rin basta-basta makikita sa palengke o kung meron man ay hindi ka rin makakabili dahil sa taas nga ng presyo nito. Pero dito, libre lang nating matitikman. Kaya maraming salamat sa ating mga nakasama dito at eto nga, matitikman na natin. Nang mailatag na nga, hindi ko alam kung anong una kong kukurtin at ito yung aking natimusan. Tingnan nyo naman, puting-puti, napakalinamnam ng lasa. Wala kang masasabi. Talagang talo pa ang kumain sa mamahaling restaurant kapag ito yung nakahain. Kaya maraming salamat sa Team Wapay dahil na-experience natin yung ganito. Grabe. Sobrang solid, sobrang sarap, sariwang-sariwang lumalangoy pa kanina, ngayon ay inuulam na natin. Hindi lang yung laman, pati sabaw malasa, pati itong lapu-lapo. Dito lang natin to na-experience. Buti na lamang at biniyayaan tayo ng dagat. Ito ang paalala sa ating mga kasama na sana ingatan natin ang dagat ng ating pinanghuhulihan dahil marami ang umaasa dito. Huwag nating talampasanin bago sa ingatan at pangalagaan. Grabe. Itong isang lapu-lapo na to na kulay itim, napakalasa, panalong panalo. At matapos ngang kumain ay nagpahinga muna kami dito dahil sa sobrang kabusugan talaga. Grabe. Kahit gabi na ay lumaban talaga ako ng kain at kita nyo naman himas na nga ang tiyan dito, nakakaantok, sarap matulog. Pero dahil sa kailangan na nga naming umuwi at tumataas na rin yung tubig taog, ay nagpasya kaming sumampa na ulit dito sa bangka para maglayag na pauwi. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na kami dito sa lugar kung saan kami tumuloy. Binuhat na rin ang bangka at inilalas na. Pinesto sa medyo mataas dahil mamaya ay baka abutin pa ng tubig taog. Ibinaba na rin ang cooler na naglalaman ng isda na aming mga nahuli. Maraming salamat sa dagat, maraming salamat sa biyaya. At dahil sa halos madaling araw na nga ito, ay bukas na umamaya ng pagliwanag ito may ibebenta. Medyo mahaba ang video natin ngayon. Maraming salamat kung nakaabot kayo hanggang dito sa dulo at nagpapaalalang pangalagaan natin ang dagat. Ako si Marvin Almanon.